Ang pag-usapan naman natin sa araw na to guys, no, tungkol naman kay Satan, no. Pag-aralan natin si Satan, no, kung bakit nga ba siya napunta dito sa earth, no, at kung bakit nga ba punong-puno siya ng galit sa mga tao, no. Ano ang pinanghuhugutan ng galit niya para sa mga tao, no. Kasi base sa akin na pag-alaman guys, no, si Satan ay dating nakatira sa heaven. So meaning, nasa heaven siya, dati siyang angel ni God, diba? Dati siyang servant ni God. Kasi tulad ng sinabi ko, ang nakatira sa heaven ay puro mga banal, 'di ba? Puro mga banal sila, hindi tinatanggap ang makasalanan doon. Kaya ibig sabihin, no, si Satan ay dati siyang banal, dati siyang servant ni God, no? Bakit kaya siya na-cast out doon sa heaven? Ano kaya ang dahilan niya, no? Base sa research ko guys, no, itong sasabihin ko guys, no, na dahilan ng pag-reveal din ni Satan ay hindi siya biblical, kasi ang Bible ay ginawa yan para sa mga tao, no? Hindi yan ginawa para sa mga tao na nasa heaven, no? Kasi nga ang nakasaad sa Bible ay mga words ni God, no, mga commandments niya para sa mga tao. Kaya ang Bible ay ginawa para sa mga tao, kaya hindi mababasa doon kung ano ang dahilan ng pag-rebel din ni Satan, no. Pero may nabasa akong article, no, na nakasaad doon na ang dahilan ng pag-rebel din ni Satan kay God, no, dahil sa ayaw niyang mag-bow down sa mga tao. Kasi bago pa man ginawa daw ni God ang first creation niya na man at saka woman, no, yung pinakaunang tao sa Bible, no, bago daw ginawa ni God yung mga tao na yon, ay nag-rebel din na si Satan kasi ayaw nga niyang mag-bow down sa mga tao. Kasi alam niyo naman, kapag archangels, ang trabaho nila ay messenger sila ni God, no? Sila yung nakikipag-communicate sa mga tao para ihatid ang magandang balita or ang balita na galing sa Diyos, di ba? At saka protector sila ng mga tao. So ayaw siguro ni Satan na ganun ang magiging trabaho niya kapag kinreate yung pinakaunang tao, no? Alam naman natin na dito sa mundo ang pinakaunang nakatira sa mundo ay yung first creation nga ni God naman at saka woman, no? Si Eva at saka si Adan, no? Basahin natin dito sa Bible para patunayan natin na sila yung pinakaunang tao dito sa mundo, no? Nakalagay dito sa Genesis chapter 1 verse 28. God blessed them and said to them, "Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth." Ang ibig sabihin, binless sila ni God, no? Tapos anong sabi ni God sa kanila, no? Pumunta kayo sa earth, maging mabunga kayo at magpakarami kayo, punuin ninyo ang earth, di ba? At saka pamahalaan ninyo ang mga isda na nasa dagat at ang mga ibon na nasa langit, di ba? At saka pamahalaan ninyo ang lahat ng living thing na creation ni God na nandito sa earth, di ba? Binigay sa kanila ang authority para pamahalaan lahat ng creation ni God na living thing. Yan ang nakasaad dito sa Bible, no? So alamin natin, no? Ano nga ba ang dahilan kung bakit napunta si Satan dito sa earth, no? Na dati siyang nasa heaven, no? Basahin natin sa Revelation chapter 12 verse 7 to 10, nakalagay dito, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back, but he was not strong enough, and they lost their place in heaven. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world today. Diba? Yan ang nakasaad dito. Itong serpent or dragon or devil or Satan, iisa lang, di ba? Ang daming bansag sa kanya, ang daming tawag sa kanya, no? Ang nakasaad dito sa Bible, si Archangel Michael at saka yung mga angels niya, nagkaroon sila ng laban sa pagitan ni Satan at saka yung mga fallen angels niya, no? Pero ang nakasaad dito ay natalo si Satan at saka yung mga fallen angels niya kasi hindi sila ganun kalakas, no? Kaya nawalan sila ng lugar doon sa heaven. Kaya ang nangyari ay itinapon sila pababa dito sa earth, no? Kaya ang dahilan kung bakit ngayon ay pinamahalaan ni Satan ang mundong ito, di ba? Kadalasan ng mga tao sa mundong ito ay siya ang kinikilalang Diyos, di ba? Talagang aminin na natin na yan talaga ang nangyayari sa mundong ito, no? Pinamunuan ni Satan ang kadalasan ng mga tao na nakatira sa mundong ito, no? At saka, patunayan pa natin dito na si Satan talaga ay galing sa heaven, no? Basahin natin sa Luke chapter 10 verse 18, no? Nakalagay dito,
And he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Diba, si Jesus Christ ito nagsalita. Ang sabi niya, nakita daw niya si Satan na nahulog na parang kidlat galing sa langit, 'di ba? Yan ang nakasaad dito, no? At saka anong sabi dito noong nawala na si Satan doon sa heaven, no? Anong sabi dito sa Revelations chapter 12 verse 12? Ang sabi dito, therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them. But woe to you, O earth and sea, for the devil has come down to you in great wrath because he knows that his time is short. 'Di ba? Nakasaad dito. Magsaya daw yung mga nakatira sa heaven, 'di ba? Yung mga dating kasama ni Satan doon sa heaven, magsaya kayo. Dahil wala na doon si Satan, wala na yung devil doon. Kung hindi, ang sabi dito, woe to you, O earth and sea. Anong ibig sabihin ng woe? Nung ibig sabihin ng woe ay great sorrow. Ibig sabihin matinding kalungkutan para sa mga naninirahan sa earth at para sa sea. Bakit kaya matinding kalungkutan ang mararanasan natin yung mga nakatira sa earth at saka sa sea? Dahil daw ang devil ay bumaba sa atin, no? Na punong-puno ng galit, matindi ang galit niya. Matindi ang galit niya sa mga naninirahan dito sa earth, no? Dahil alam niya na yung kanyang oras ay nalalapit na, 'di ba? Kaya matindi ang galit niya sa mga tao dahil nga ang dahilan ng bakit na-cast out siya doon sa heaven dahil nag-rebelde siya dahil ayaw nga niyang mag-bow down sa mga tao, no? So anong ginawa niya bilang ganti, no, sa mga tao, no? Ang ginawa niya ay tinukso niya agad yung pinakaunang tao na nakatira dito sa mundo, 'di ba? Si Eva, ang tinukso niya, 'di ba? Basahin natin sa Genesis chapter 3 verse 1, no? He said to the woman, did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? And the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the trees in the garden. But God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it, lest you die. But the serpent said to the woman, you will not surely die, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. O, diba? Sa ganitong paraan niya tinukso yung pinakaunang babae sa mundong ito, no? Anong sabi niya? Tinanong niya yung babae, sinabi ba ng Diyos sa inyo na hindi niyo pwedeng kainin yung mga prutas na nandito sa garden? Anong sabi ng unang babae? Sabi ng Diyos, pwede namin kainin yung mga prutas na nasa puno dito sa garden, maliban lamang nung prutas na nasa gitna ng garden, 'di ba? Kahit nga hawakan nila 'yon ay hindi pwede, no? Hindi nila pwedeng kainin yung prutas na 'yon, kahit hawakan ay hindi pwede kasi kapag ginawa nila 'yon ay mamamatay sila, no? Pero anong sabi ng serpent doon sa babae? Sabi niyang ganun, hindi kayo mamamatay. Alam ng Diyos na kapag kumain kayo niyan ay mabubuksan ang mga mata ninyo. Ibig sabihin ba magkaroon sila ng kamalayan, no? Mabubuksan yung isip nila, mabubuksan yung mata nila. At saka anong sabi niya dito? Magiging katulad kayo ng Diyos kapag kinain ninyo yan. Malalaman ninyo kung ano yung mabuti at kung ano yung masama. Diba? Sa ganung paraan niya, tinukso yung pinakaunang babae. Yung babae naman, no, nagpatukso, kinain niya, 'di ba? Kinain niya yung prutas na nasa gitna ng garden at saka tinukso pa niya yung lalaki, 'di ba? Dinamay niya. Kumain silang dalawa, 'di ba? Sa ganung paraan sila tinukso ni Satan, 'di ba? Galit si Satan sa mga tao kaya gusto niya talaga na magkasala ang mga tao sa Diyos, no? Para hindi mapagkalooban ng eternal life, no? Kasi ayaw niya ang mga tao ay makapiling ni God doon sa heaven. Anong paraan ni Satan, no? Kung paano niya tayo nililinlang, paano niya tayo tinutukso para magkasala tayo sa Diyos, no? Basahin natin sa James chapter 1 verse 14 to 15. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. Anong sabi dito? Bawat tao daw, no? Natutukso daw tayo kapag tayo ay naakit at kapag tayo ay nainganyo tayo sa mga sariling pagnanasa natin, no? Yung mga pagnanasa natin sa laman,
pagnanasa natin sa mga material na bagay, no? Sa ganung paraan daw tayo natukso ni Satan, no? At saka yung pagnanasa daw natin na yan, kapag yan ay nabuo, yan daw ay manganganak, magiging kasalanan daw yan kapag nabuo. At ang kasalanan naman na yan kapag lumago, 'di ba? Ang nakasaad dito, at ang kasalanan daw na ito kapag lumago, ito ay maghahatid sa atin ng kamatayan, 'di ba? 'Yun ang magiging parusa sa atin, no? Ay mapaparusahan tayo ng kamatayan, no? At saka basahin naman natin sa 1 John chapter 3 verse 8 naman, nakalagay dito, whoever makes a practice of sinning is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Nakasaad dito, no? Kung sino man daw yung nagsasanay na gumawa ng kasalanan, no? Kung sino man yung lumalabag sa kautusan ng Diyos, no? Ibig sabihin nagkasala, no? Tayo daw ay anak ng devil, anak ni Satan, no? Yung mga nagpa-practice ng kasalanan, tayo ay anak ni Satan dahil alam naman natin na si Satan ay nagkasala na mula pa nung umpisa, 'di ba? Nasa heaven pa lang siya, nagkasala na siya sa Diyos, no? Yun daw ang naging dahilan kung bakit dumating si Jesus Christ dito sa mundo para sirain ang kasamaan ni Satan, no? Ang gawain ni Satan na masama, no? Yung pagtitempt niya or yung pangnunukso niya sa mga tao para magkasala ang mga tao, no? Ang ginawang paraan ng Diyos, no? Ipinadala niya si Jesus Christ dito sa mundo, no? Para sirain ang kasamaan ni Satan, ang masamang gawa ni Satan. Yun ang dahilan kung bakit dumating si Jesus Christ dito sa mundo. At saka ano namang sabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 2, no? In which you once walk following the curse of this world, following the prince of the power of the air. The spirit is now at work in the sons of disobedience, 'di ba? Ano nakalagay dito, no? Lahat daw talaga tayo, no? Lahat tayo ay nagkasala, no? Lahat tayo ay sinusunod natin yung trend sa mundong ito, no? Kaya ibig sabihin nagkasala tayo, no? Sinusunod natin yung mga gawain ng evil, no? Lahat talaga tayo nagkasala, no? Si Satan ay tinatawag siyang prince of the air, no? Kasi sa pamamagitan ng no, ng air, no? Nakokontrol ni Satan yung mga tao sa pamamagitan ng air. Anong ginagawa niya? Pwede siyang mag-spread ng negativity, no? Gamit yung hangin, no? Para ang attitude natin, no? Yung mind natin ay makontrol ni Satan, no? Hindi nyo ba napapansin na kahit na ang ganda-ganda ng mood ninyo ngayon, no? Paiba-iba. Nagbabago yung mood natin, no? Nagiging paiba-iba siya, no? Halimbawa, maganda yung mood natin ngayon, mamaya bigla na lang tayong naiinis, 'di ba? Bigla na lang tayong nagiging magagalitin, or bigla na lang tayong naiinggit sa kapwa natin, or biglang nagsiselo sa kapwa natin, no? Or biglang nagiging bitter tayo sa buhay natin, no? Dahil yan sa negativity na ini-spread ni Satan through the air, 'di ba? Kasi mayroon nga siyang, may kakayahan siyang ganun, no? Na pwede siyang mag-spread ng negativity through the air para makontrol niya ang ugali ng mga tao, makontrol niya ang mind ng mga tao na nasa earth, no? Ganon ka strategic si Satan, kaya dapat talaga, no, maging maingat tayo, maging alerto tayo sa tactics or sa strategy ni Satan at saka yung mga demons niya, no? Kaya nga pinag-iingat tayo ni God, 'di ba? Sa papanong paraan nga ba tayo tinutukso ni Satan or nililinlang ni Satan, no? Basahin natin dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, nakasaad dito, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ who is the image of God. Anong nakasaad dito, no? Yung Diyos daw ng generation ngayon, no? Binulag daw niya yung isipan ng mga tao na unbelievers, no? Sa papanong paraan nga ba kayo binubulagan ni Satan, no? Binubulag niya kayo sa pamamagitan ng mga material na bagay, inaakit or tinutukso niya kayo sa pamamagitan ng mga magagarang bagay, no? Sa mga magagandang bagay na likha ni Satan, yun ang panglinlang niya sa mga tao, at saka binubulagan niya kayo sa mga walang kabuluhan na mga panuorin para hindi ninyo mapanood, para hindi ninyo malaman or hindi ninyo mapakinggan ang liwanag na dala ng gospel ni God, no? Yung good news ni God, no?
na nakapaloob sa Bible, no, para hindi ninyo malaman, para hindi ninyo marinig kung ano man yung gospel na hatid ni God para sa mga tao, no. Kaya yun ang paraan na ginawa ni Satan, na mabulag kayo sa pamamagitan ng mga material na bagay, sa pamamagitan ng mga panuurin na mga walang kabuluhan. Para yan ang pagkaabalahan ninyo sa buhay ninyo, no? Para ma-stuck kayo sa kadiliman ng buhay ninyo. Dahil yun talaga ang purpose niya. Pag hindi nyo nakita ang liwanag ng gospel ni God, syempre, hindi mabuksan ang isip ninyo. 'Di ba? Hindi kayo makapagsisi sa mga kasalanan yung nagawa, 'di ba? Hindi kayo makapagbalik loob sa Diyos, ang meaning, hindi kayo mapagkalooban ng eternal life. Hindi niyo mai-inherit yung kingdom ni God someday kapag kayo ay nasa kabilang buhay na. Yun talaga ang purpose niya. Kaya nga, pinag-iingat tayo ni God, no, sa strategy ni Satan, no. Pinabi dito sa 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9, no, nakalagay dito. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout this world is undergoing the same kind of sufferings, di ba? Para ito sa mga believers, no? Para ito sa mga people of God, no? Anong sabi ni God dito? Maging alerto tayo, no? At kailangan may presence of mind tayo, no? Kailangan matino lagi ang isip natin, no? Dahil ang kaaway nga natin, si Satan, ay gumagala sa mundong ito, no? Na parang roaring lion, di ba? Inahalin tulad siya sa roaring lion, no? Naghahanap siya ng mga tao na pwede niyang tuksuhin, na pwede niyang lamunin. Anong sabi dito, no? Labanan daw natin si Satan, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Diyos, no? Higpitan pa natin yung pananampalataya natin sa Diyos para malabanan natin si Satan, no? Dahil alam daw natin na lahat ng mga believers sa mundong ito, pare-parehas ang dinadanas natin sa kamay ni Satan, no? Pinapahirapan niya tayo ng mga believers kasi gusto niya sumuko tayo sa pananampalataya natin sa Diyos, no? Pag napagod tayo, gusto niya sukuan natin yung pananampalataya natin sa Diyos, no? Sukuan natin ang paggawa ng tama, no? Sukuan natin yung pagsunod natin sa Diyos, no, yung pag-serve natin kay God. Gusto niya sukuan natin at gumawa tayo ng kasalanan para hindi tayo mapagkalooban ng eternal life, para hindi natin ma-inherit ang kingdom ni God. Yun talaga ang purpose niya kung bakit pinapahirapan tayo. Kaya kailangan maging maingat tayo, no, maging alerto tayo, at kailangan may presence of mind tayo para malabanan natin si Satan, no. At saka anong sabi dito sa Ephesians chapter 6 verse 11 naman, put on the whole armor of God so that you may be able to stand firm against the wiles of the devil. Diba? Anong ibig sabihin nito? Sabi ni God sa atin, no? Isuot daw natin yung whole armor of God, no? Para maging matatag tayo kung ano man yung pandaraya, kung ano man yung panunukso ni Satan sa atin. Hindi tayo mahulog sa tentasyon kasi naglay natin yung whole armor of God. Ano nga ba yung mga whole armor of God, no? Ito na yung belt of truth. Kailangan, no, mamuhay tayo sa katotohanan, no? Lahat ng sasabihin natin, no, lahat ng ilalabas natin sa bibig natin, no, pawang katotohanan lang, walang halong kasinungalingan, dahil kapag ginawa natin yon, magbibigay tayo ng access kay Satan para makontrol niya tayo. Kaya kailangan talaga lumakad tayo sa katotohanan, no? Mag-base tayo sa mga salita ng Diyos, no? Para lahat ng lalabas sa bibig natin purong katotohanan lang, no? At saka pangalawa naman diyan, breastplate of righteousness. Kailangan lumakad tayo sa matuwid na daan, no? Gawin nating banal ang mga sarili natin para hindi magkaroon ng access si Satan sa atin, no? Tsaka pangatlo naman dyan ay shoes of the gospel of peace. Kailangan mamuhay tayo na may kapayapaan sa isipan, no? Tanggalin natin yung mga negative thoughts, no? Huwag nating bigyan ng puwang yung negativity sa isip natin, no? Huwag tayong magpapatalo kay Satan. Panatilihin natin na magkaroon tayo ng kapayapaan sa isipan natin. At saka pang-apat naman dyan ay shield of faith, di ba? Ito daw magiging shield natin, yung pananampalataya natin sa Diyos, no? Higpitan pa natin yung pananampalataya natin sa Diyos na talagang nandyan lang si God para sa atin, no? Hindi tayo pababayaan ni God, no? Talagang ipapanalo tayo ni God hanggang dulo, no? At saka panglima naman dyan ay helmet of salvation. I-work out natin yung salvation natin, no?
para someday kapag tayo ay nasa kabilang buhay na mapagkalooban tayo ng Diyos ng eternal life, mapunta tayo doon sa kaharian ng Diyos kapag winork out natin itong salvation natin. At saka pang-anim naman, no, sword of the Spirit. Ito na yung word of God, di ba? Magbasa tayo ng mga salita ng Diyos, no? Magbasa tayo ng Bible, mag-Bible study tayo, magkabisado tayo ng mga words ni God kasi magagamit natin itong mga words ni God para malabanan natin yung devil at saka yung mga demons niya, no? At saka pang-pito naman, prayer. Pinaka-powerful weapon natin, prayer talaga kasi ang devil or si Satan at saka yung mga demons niya hindi makakastand sa prayer, no? Powerful itong prayer na to, kaya dapat ito ay taglayin natin sa mga sarili natin kung gusto natin na malabanan si Satan, no? Kung gusto natin na hindi magtagumpay si Satan, no, sa panunukso niya sa atin, no, kailangan taglayin natin itong armor of God na ito, no? At saka ano namang sabi niya dito sa Ephesians chapter 6 verse 16, in addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. 'Di ba? Anong sabi dito? Lagi daw nating gawing panangga ang pananampalataya natin, no? Ito yung papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso or yung pana ba ni Satan. Yung pana ni Satan, no? Ibig sabihin, itong kapag may pananampalataya tayo, no? Anumang strategy, anumang tactics yung gawin ni Satan para mahulog tayo sa trap niya, no? Para tayo ay matukso or para tayo ay mahulog sa patibong niya, no? Hindi siya mananalo, no? Hindi siya magtatagumpay kasi tayo ay may mahigpit na pananampalataya sa Diyos. Kaya ito ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, no? Kung gaano ka-powerful ang pananampalataya natin para hindi magtagumpay si Satan sa panunukso or panglilin lang sa atin, no? At namang sabi dito sa James chapter 4 verse 7, no? Submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you. I-surrender daw natin yung sarili natin kay God, no? Labanan daw natin ang devil para layuan niya tayo, no? Sa papaanong paraan nga ba natin pwedeng isubmit yung sarili natin kay God, no? Sa ganitong paraan natin pwedeng isubmit, no? Ang makinig tayo sa Diyos, no? Dapat ay makinig tayo sa Diyos, anumang instruction ni God sa atin, anumang commandments ni God sa atin, anuman yung will ni God sa atin, dapat pakinggan natin yung mga salita ng Diyos, no? At saka kailangan sundin natin si God, 'di ba? Sundin natin lahat ng mga kautusan ni God, no? Anumang nakalagay sa mga kautusan niya, dapat ito ay sundin natin, no? Para tayo ay layuan ng devil, no? At saka dapat i-serve natin si God. Sa papaanong paraan nga ba? Dapat ay i-glorify natin yung pangalan ni God, no? Dapat ay mag-share tayo ng gospel ni God, no? Para tayo ay makatulong para sa kaligtasan ng mga kapwa natin na naliligaw pa rin ng landas hanggang ngayon, no? Para maliwanagan ang isip ng mga nakakapanood sa atin, no? Nakakapanood ng gospel ni God na sinishare natin sa kapwa natin, no? Sa ganung paraan makatulong tayo para magkaroon din sila ng kaligtasan balang araw kung sila ay nasa kabilang buhay na, no? Ma-inherit din nila yung kingdom ni God, no? Sa ganung paraan natin pwedeng isubmit yung sarili natin kay God para layuan tayo ng devil, layuan tayo ni Satan at saka yung mga demons niya, no? Alam naman talaga natin na tayo talaga ay nagkasala sa Diyos, no? Dahil nga lahat tayo natukso na ni Satan, no? Pero dahil si God ay maawain, no? Si God ay mayaman sa awa, no? Anong sabi niya dito sa Ephesians chapter 2 verse 4 to 5, no? Nakalagay dito, but God being rich in mercy because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. O, diba? Kalagay dito, dahil daw si God ay mayaman siya sa awa, no? Dahil daw sa matinding pagmamahal ng Diyos sa atin, no? Dahil mahal tayo ni God, no? Gumawa siya ng paraan na kahit dapat tayo ay entitled talaga tayo na mapunta sa hell dahil nga lahat tayo nagkasala sa Diyos, di ba? Aminin na natin, wala talagang perpekto sa atin kahit isa. Ako makasalanan, kayo makasalanan, tayong lahat makasalanan. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, gumawa siya ng paraan, no? Para tayo ay muling mabuhay sa pamamagitan ni Jesus Christ, no? Noong ipinadala niya si Jesus Christ, ibinigay niya sa atin para pagbayaran or para tubusin ang lahat ng mga kasalanan nating nagawa, no?
sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus Christ sa cross na yun, no? Nabayaran lahat ng mga kasalanan nating nagawa, no? Nasa atin na lang yon kung tayo ay magsisisi sa lahat ng mga kasalanan nating nagawa, no? Pagsisihan na natin yung mga kasalanan natin bago pa mahuli ang lahat, no? Ihingi na natin ng tawad ang mga kasalanan na ating nagawa at magbagong buhay na tayo. Kalimutan na natin ang paggawa ng kasalanan, sundin natin yung kalooban ng Diyos sa atin, no? Sundin natin yung will ni God, lumakad na tayo sa matuwid na daan at maging born again na tayo, no? At saka siyempre, yung mahigpit na pananampalataya natin sa Diyos, no? Kailangan talaga natin yan para tayo ay masave. Para tayo ay masave sa lahat ng mga kasalanan natin at mapagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan doon sa kaharian ng Diyos, no? Kapag tayo ay naging born again na, guys. Yun lang naman yung aking maisishare sa araw na ito, guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!